Okay. Kuya Mark, ano naman ang dapat patunayan sa kaso ng perjury? Ang patunayan sa kasong perjury, number one, kailangan in writing. So, hindi ka malayable na perjury kung magaling ka lang magsalita. Magaling ka lang matamis na mga salita. Hindi pwede ganun lang. Ha? Hindi pwede sa tamis lang ng pananalita. Kailangan tatamis din ng pagsusulat. Yun ang tinatawag na perjury. Okay, daming sinungaling kasi MJ na salita lang. Magaling magsalita. Tapos yung mga babae nababola. Okay na. Nababola. But hindi lang pala tamis ng pananalita ang kailangan in perjury. Kailangan tamis din sa pagsusulat. Sworn statement. Number two, under oath. Kailangan naka-oath yan. Number three, alam mo nang hindi totoo, false, ginawa mo pa rin. Intentional paggawa mo, hindi mo sinadya. Sinadya mo, intentional. And second, and third pala, kailangan material to the proceeding. For example, gumagawa ka ng pagsasinungaling doon, hindi naman masyadong importante, hindi yan perjury. For example, nalagay mo doon sa statement mo, ang damit ni Jose Rizal, pula. Pero hindi pala pula, pink pala. Mali lang pagkasunod. Kasi ang tingin mo, pula, pero pink pala yun. Light red. Hindi material. So, hindi yan perjury. Because in perjury, kailangan yung statement mo material to the proceeding. Ibig sabihin material, kailangan importante yung statement mo. Sinabi mo, nakita ko na si Pedro ang pumatay ni Maria. O yan. Tapos, hindi pala totoo. Hindi pala pinatay. Hinalikan pala ni Pedro si Maria. Ang sabi mo, pinatay. Tapos, hinalikan lang pala. So, yan. Yun ang pagsisinungaling. Pero sinabi mo, nakita ko si Pedro, ang suot niya pula. Hindi pala pula. Pink pala. Light red. O, hindi yan material to the proceeding. So, ibig sabihin, in perjury, kailangan short statement, meaning in writing, under oath, false, pagsisinungaling, sinadya mo, intentional, and it must be material to the proceeding. Yung Mark, binanggit mo yung written statement. Paano naman na iba ang written statement, iba rin yung sagot niya sa cross-examination? Yan. Yun ang tinatawag. Hindi magkatugma. Yun ang, kung hindi nagtutugma, cross-examination, ibig sabihin, doon siya nag-testify sa korte. Korte na. Okay. Trial proper na. So, dalawa ang kaso niya. Kasi nagsisinungaling siya sa korte kasi iba yung sinasabi niya, pero sa sworn statement niya in writing, iba naman sinasabi niya. Perjury naman yun. Perjury kasi nakasulat sa papel. Under oath yun. Tapos, dahil inconsistent, yun ang possible na proof na pagsisinungaling. Bakit? Iba yung sinasabi mo, iba naman yung sinusulat mo. Ano ba talagang totoo? Yung sinusulat mo, sinabi mo na pinatay ni Pedro si Maria. Ang sinasabi mo, hindi pala pinatay. Hinalikan lang pala ni Pedro si Maria. So, pagkakaiba yun. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Pwede ang sinasabi mo sa korte ang pagsisinungaling or ang sinusulat mo sa affidavit mo ang pagsisinungaling. So, yun. Kung nakita ng judge, Kuya Mark, halimbawa sa isang trial proper na, yun nga, nakakaapat na hearing, nakakalimang hearing, ganun, inconsistencies, napaka-glaring, pwede di ba ni judge, as far as in your experience, na outright dismiss ang kaso? Kasi wala eh. Iba ang nakasulat, iba yung sagot niya sa cross-examination. Hindi automatic ma-dismiss ang kaso, but yung statement ng witness na yan, it can be quashed. You say it can be quashed, pwedeng hindi bigyan ng pagkakataon, hindi bigyan ng bearing yung statement ng isang witness. Bakit hindi bigyan ng bearing yung statement ng witness? Kasi nagsisinungaling siya. Posible ma-dismiss ang kaso, but hindi pwedeng ma-dismiss dahil sa isang witness lang. Kailangan the judge will decide based on totality of evidence. Hindi naman pwede ang judge will decide dahil sa isang witness nagsisinungaling, dismiss na agad. Kailangan the judge should decide based on totality. Kasi totality of evidence, kailangan lahat ng ebidensya i-consider ni judge bago siya mag-decide.